minahal tayo ng Panginoon, sino man tayo. Di ba? Kung inibig tayo ng Diyos, dapat rin tayong umibig. Kasi hindi ka naman pwede magbigay nang wala sa iyo. Hindi mo mapapakita ang pag-ibig mo kung hindi ito nadarama. Ngayon po ay nasa pangatlong tayo ng linggo ng buwan ng Disyembre. Papalapit na yung magiging masyadong abala ang mga tao. Di ba? Tama ba? Abala po ang mga tao. Kung mayroong pagkakabala, no? Okay. At nakaraan pong linggo ay ating narinig yung mensahe patungkol po sa pagkakaroon ng tinatawag na kapayapaan. Di ba? Pagkakaroon po ng kapayapaan. Kaya nga na kung sa ating sarili lamang po tayo magtitiwala at aasa para magkaroon ng kapayapaan, ito ay ano lang, hindi ito magtatagal. Hindi ito kasi hindi katulad ng Panginoon pag siya nagbigay ng kapayapaan. Talagang punong-puno. Talagang, di ba sabi nga ng Panginoon, sa kanya kang magdepende. Bibigyan kanya ng maayos na pagtulog. Hindi ka mag-aalala sa Panginoon. Ngayong umaga po ang topic po natin ay The Joy of Christmas Love. Naalala niyo yun? Naalala niyo yung matagal na ito, bago magsara yung ABCBN? Naalala niyo yung kanilang, di ba meron silang station ID? O, di ba? Ano yun? Christmas Love. O, naalala niyo Christmas Love ang topic nila. Yung kanilang station ID nila. Di ba? Pag-ibig. Napakaganda po ng pag sinabing pag-ibig ay parang iba yung dating. Tama ba? Iba yung dating. Lalo na yung may umiibig sa iyo, iniibig ka, ang masakit ayaw sa iyo. Hindi ka iniibig. Dahil iba po ang pag-ibig, iba po ang pag-ibig ng tao sa pag-ibig ng Panginoon. Bilang panimula, bilang panimula, meron ako dyan na ang Pasko po, yan, ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga ilaw, di ba? Mga ilaw o ano ba yan? Regalo o tradisyon. Ito ay tungkol sa pagpasok ng pag-ibig ng Diyos sa ating mundo sa hindi inaasaang paraan, unexpected way. Diba? Pag dumarating na yung buwan po ng September, di ba? Iba nga, wala pa September, meron ng mga may mga ilaw-ilaw na, di ba? May mga parol, may mga ilaw na inahanda ng mga tao po. Yun po yung kanilang pagiging abalan nila pagdating po ng buwan ng Ber pa lamang po. Ngayon, paano po ba ipinadama ng Panginoon? Sabi sa ating talata ngayon ay, basahin po natin siguro, bago tayo magpatuloy. Iniligod tayo po lahat ay magsitayo bilang paggalang sa kanyang salita. Basahin po natin yung John 3:16. Siguro marahil lang iba po ay, sa ulado na yan. Sabay-sabay po natin basahin. Ready begin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito at sa panibagong buhay na muli mo kaming ginising sa aming pagkakatulog. Salamat sa iyong patnubay sa buong isang linggo na iningatan mo kami, ginabayan mo kami sa aming mga kanya-kanyang gawain. Bagamat may mga iba-iba kaming naranasan mga pagsubok, pero alam po namin na hindi po ito bibigay sa amin na hindi po namin kaya malampasan. Salamat po sa pagkakataong ito na kami muli ay narito upang sambahin ka sa Espiritu katotohanan maging sa iyong salita sa aming pakikinig. Ito kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pimakaw po na. Sabihin na 11:30 na, pero huwag kayong mag-alala. Ito po ay hindi po ito matagal. Paano ba ipinapadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Di ba?
Kung sa atin po, di ba? Paano ba natin ipinapadama yung ating pag-ibig sa ating mahal sa buhay? Di ba? Kinakailangan ikaw ay merong time, merong kang effort, merong kang ibibigay, merong kang gagawin. Kasi mahal mo nga eh. Di ba? Hindi mo mapapakita ang pag-ibig mo kung hindi ito nadarama. Amen ba? Hindi nadarama, di ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay kanya pong ipinadama nang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Di ba? Kaisa-isa, di ba? Parang naalala ko yung ginawang challenges ng Panginoon kay Abraham. Di ba? Abraham, ialay mo ang iyong anak. Kaisa-isang anak niya. Sino yung anak niya? Si Isaac. Tama, Bible quiz tayo. Si Isaac po ang ibinigay niya. Wala siyang pag-alinlangan nang binigay niya si Isaac sa Panginoon. Kaya ang ating Diyos, sabi niya, malinaw na napatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa magitan ng pagkakaloob ng kanyang anak. Pinatunayan ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa atin sa magitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Yan. Ito yung after po ng yung Christmas, darating po yung laging ginagawa ng mga ang mahal na araw, yun naman yung pagpapinitensya. Pero yun po ay hindi na dapat ginagawa sapagkat tapos na at minsan lang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan po ang pinakita ng Diyos sa atin, yung kanyang pag-ibig. Ito yung pag-ibig po sa wikang Grego, ito po yung tinatawag na the agape. Agape kind of love, ang conditional, walang kondisyon kung ikaw ay iniibig ng Panginoon. Hindi katulad ng tao, pag umibig ang tao, may kondisyon. Tama ba? O, iniibig kita dahil marami kang pera. Iniibig kita dahil ikaw ay maganda. Di ba? Kasi pag hindi maganda, mahirap mahalin, di ba? Pero sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pakainin mo sa Jollibee o McDo o sa mga inasal. Diba? Pero ang Panginoon, ang Diyos, ay inibig tayo anuman ang ating katayuan sa buhay. Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay anuman ang itsura mo, mahal ka ng Panginoon. God's love you. Amen ba? Ganun po tayo inibig ng Panginoon. May sakripisyo. Walang tinitingnan na itsura, ganda, anumang katangian. Minahal tayo ng Panginoon, sino man tayo. Yan po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya ito po ang dahilan kung bakit meron pong Pasko. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Siya yung unang umibig sa atin. Diba sabi sa 1 John 4:19, umiibig tayo sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tama ba? Kasi hindi ka naman iibig kasi ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Wala naman tayo eh. Wala tayong ganito dahil ang pag-ibig ay galing po sa Panginoon. Pangalawa, hindi lang po ibinigay niya yung kanyang pag-ibig, kundi siya, hindi niya ipinagkait. Yan, hindi niya ipinagkait. Sabi sa Romans 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Hindi niya ipinagkait. Paano tayo kaya hihingin sa atin yung anak natin o isang bagay sa atin? Ibibigay kaya natin? Isa na lang. Hinihingi sa atin, ibibigay mo ba? Gusto mo yung bagay na yun, hinihingi sa'yo. Ibibigay mo? Diba ayaw mo? No? Kasi wala ka na. Di katulad ng ating Panginoon, ang Diyos, ibinigay niya yung isa lang. Hindi niya ipinagkait. Kung sa ibang salin, hindi niya ipinagdamot yung nag-iisa niyang anak na ibinigay pa niya sa atin. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Hindi na nag-iisip. Kaya minsan tinatanong tayo ng mahal mo ba ako? Ang ating mga asawa, yung ating mga anak, mahal niyo ba ako? Mahal mo ba ako?
Di ba? Minsan tatanong tayong ganyan eh. Ba't hindi mo ginagawa ito? Ba't hindi mo ito binibigay? Hindi mo ito ginagawa sa akin? Di ba? Merong reason, may dahilan kung bakit hindi ginagawa yung bagay na yun. Siguro maaring ikaw ay hindi ka sumusunod sa nanay mo, tatay mo, nangingi ka tapos hindi ka naman sumusunod. Tama ba yung mga bata? Humingi ka sa nanay mo. Pag inutusan ka, sige na nga, gagawin ko na nga, may patabog pa, no? Databog ka pa. Sumunod nga pero patabog naman. Hindi total na pagsunod. Pa? Ganun din po sa ating po mga merong mga asawa. Di ba? Ganun din. Di ba? Kung hindi ka nagpapakita ng pagmamahal sa asawa mo, kasi ang pag-ibig po, ito po ay nauna yung give bago yung take. Ha? Nauna yung give bago yung take. Bibigay ka muna para ikaw rin ay mahalin. Tama ba? Walang pinag-iba yung sa kung ano ang itananim mo, yun ang iyong aanihin. Diba? Pero ang ating Diyos, hindi siya nag-isip ng anumang kapalit, kundi talagang nasa sa atin na lang yun kung ano ang ibibigay natin na sukli sa Panginoon. Sa Diyos na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na walang anuman, na walang inaasahan sa atin, kundi ang nais ng Panginoon ay kung ano ang ibinigay niya sa atin, ay ganun din ang ibigay natin sa Kanya. Diba? Kung inibig tayo ng Diyos, dapat rin tayong umibig. Yan po yun. Yan lang po yung dapat po natin gawin. Kasi hindi ka naman pwede magbigay nang wala sa iyo. Tama ba? Hindi mo pwede ibigay yung nasa Kanya, bibigyan mo sa iba. Hindi pwede, hindi naman sa iyo yun eh. Pag nanakaw yun. Kung ano meron ka, dapat ibigay mo. Yun po yun. Pangatlo, mga kapatid, wala pa tayo sa sabi diyan, tayo inibig ng Diyos kahit tayo ay makasalanan pa. Yan, hirap po, no? Mahirap tong sitwasyon, mga kapatid, na kahit tayo ay makasalanan, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Ano sabi sa Romans 5:8? Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa magitan ng pag-aalay ni Kristo sa kanyang buhay para sa atin samantalang tayo'y mga makasalanan pa. Mahirap pong umibig sa taong galit ka o may galit ka. Kasi magawa sa'yo ng kasalanan eh. Tapos ginagawa, ulit ng ginagawa. Diba? Pero, mahal mo pa rin. Diba? Kahit sa mga mag-asawa, ganun eh. Kahit binubugbog na, kahit kung ano pinagsasabi, mahal mo pa rin yung asawa mo. Kasi mahal mo eh. Diba? Ganun ang tao magmahal, no? Parang sabi nila, parang wala na sa ayos. Kahit binubugbog ka na, mahal mo pa rin. Diba? Pero ang ating Diyos, minahal tayo, bagamat tayo ay makasalanan. Hindi tayo kaibig-ibig, pero ito yung tinatawag na biyaya ng Panginoon. Ito yung grace. Grace, unmerited favor of God. Hindi tayo dapat, pero sa biyaya ng Panginoon sa atin, ay inibig niya tayo. Gaano man tayo makasalanan. Marami kang pinatay, marami kang mga ginagawang mga kalokohan, mga ginagawa mo, yun ay kayang ng Panginoon. Kaya niyang bayaran yung ating mga nagawang kasalanan. Sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kaya siya isinilang dahil yun ang layunin niya para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Yan lamang po ay introduction pa lang yan. Wala pa tayo sa point natin. Yun. Ano ba ang kagalakan ng Pasko ng Pag-ibig? Sabi diyan, una, ang pag-ibig ay pinagmumulan ng kagalakan sa Pasko. Pangalawa, ang pag-ibig ay ang regalo na nagbabago sa lahat at ang pag-ibig
ay sinadya na ibahagi. Yan po yun. Yung ating mga pag-uusapan. Yan. Tingnan po natin yung una. Sabi diyan, ang pag-ibig ang pinagmula ng kagalakan ng Pasko sa Pasko. Sabi sa Lucas 2 verse 10, sabi ng anghel sa mga nag-aalaga ng tupa ng oras na yon, sabi ng anghel sa kanila, sa verse 10 ng Luke chapter 2, sabi diyan, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sa buong bayan. Sabi diyan. Ang dakilang kagalakan na yun ay hindi tungkol sa material o pagpapalaya o kalayaan sa politika. Ito ay tungkol sa pagdating ni Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Kasi nang ito ay nabalitaan sa ibang gospel sa Mateo, nang ito ay nabalitaan ni Herod, siya ay naduda, siya ay natakot. Sabi niya, may darating na hari, may papalit na sa akin. Kaya ang ginawa niya, di ba, nagutos siya kasi nalaman niya yung balita niya na may papanganak. So magitan po ng mga pantas, ng mga wise men. Kasi yung mga wise men, inaano yung bituin. At sila ay napunta doon, ay nanap nila, nasaan dito yung ipinanganak na hari na isisilang. Tinanong niya si Herod. At nang ngayon ay nalaman ni Herod, sinabi niya na pag nakita nyo, ipaalam nyo sa akin. Pero iba po ang motibo ni Herod. Ang motibo niya, papatayin. Kaya pinapatayin ni Herod yung mga mula 2 years old, mula ipinanganak, 2 years old, pinapatay ni Herod. Dahil nga natatakot siya na merong hari na isisilang. Pero hindi ito ang tunay na purpose ng Panginoon kung bakit siya isinilang, dahil hindi siya maghahari dito sa lupa, kundi ang kanyang kaharian ay nasa langit, ang kaharian ng Panginoon. Ang kagalakan ng Pasko ay nagmumula sa pag-alam na mahal tayo ng Diyos ng sapat upang lumapit. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kasi hindi ka naman lalapit sa Diyos kung hindi mo nadama yung kanyang pag-ibig. Tama ba? Hindi ka lalapit. Hindi ka lalapit sa Diyos kung hindi mo nadama yung pag-ibig niya. Yung kanyang sa iyo, yung sa buhay mo na pinadama sa iyo ng Panginoon. Hindi mo hindi ka lalapit sa Panginoon kung hindi mo nadama yung kanyang pag-ibig. Diba sabi nga sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, at walang lumahanap sa Diyos at walang lumalapit sa Kanya. Kaya salamat tayo sa Panginoon na tayo ay inibig niya kung bakit tayo naririto. Sabagat nadama natin ang Kanyang pag-ibig sa atin. Pangalawa, ang pag-ibig ay ang regalo na nagbabago sa lahat. Yan, napakaganda, no? 'Di ba? Nagbabago. Maiiba yung ating pananaw pagdating po sa buhay na kung dati nang wala pa tayo sa Panginoon, yung buhay natin kesira-sira. Ayun, alam niyo yung kanta na yun? Kesira-sira, what will be, whatever it will be. 'Di ba? Kung ano na, bahala na kung anong mangyari. Para tuloy-tuloy lang yung buhay. Walang direksyon. Sabi niya sa Romans 5:8, tatapot ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa bagay na ito. Nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang Pasko ang simula ng misyon ng pagsagip na ito. Ang sabsaban ay humantong sa krus at ang krus ay humantong sa walang laman ng libingan. Dahil ang Panginoon, ipinanganak siya saan? Sa PGH? Sa St. Luke? Hindi. Siya ipinanganak sa isang sabsaban. Parang parang damo. Parang yata yung yung Dayami. Diba? Dayami, Makati yun.
Ang ginawa ano siya, nilagyan ng, ng tela at doon nilalagay ang ating Panginoon. Ganon kahambol ang ating Panginoon. Sabi diyan, dahil dito siya ay, nakita natin, siya ay napako sa krus, inako at pinagbayaran ang lahat ng ating kasalanan. Yan ang nangyari po nang siya ay after niyang nang siya po ay lumaki na. Ngayon, yan po na kung saan ang ano ng Panginoon nang siya magbabago ng buhay natin. Di ba sabi nga doon sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi doon? Sino po nakakaalam? Ha? Sino man ang nakipag-isa na kay Kristo, siya ay bago na. Ang dati niyang buhay ay wala na. O, di ba? Therefore, if anyone in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things come. Kaya po nanon po yung pagbabago. Kaya kung ikaw ay, sinasabi mo ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, at ganoon pa rin ang buhay mo, may question. Tinanggap mo ba talaga ang Panginoon? Ba't ganun ka pa rin? Dati ka pa rin lasenggo, dati ka pa rin palamura, dati ka pa rin chismoso, chismosa, o tangero, tangera. Diba? Dapat, ito yung nagagawa ng salita ng Panginoon, nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay unti-unting binabago. Binabago tayo unti-unti. Kasi ang pagbabago, hindi naman instant yan eh. Hindi yan instant coffee, instant noodles, instant, ano ba mga instant? Marami. Kaya, ng mga kapatid, ang pag-ibig ang nagbabago sa buhay natin. Nagkakaroon tayo ng pagbabago. Kung dati ikaw ay sinungaling, hindi ka na sinungaling. Kung dati ikaw ay masungit, dapat yun po ay unti-unti nababago at nawawala sa mga buhay natin. Yan po nagagawa ng pag-ibig. Nagkakaroon ng pagbabago sa mga buhay natin. Pangatlo mga kapatid, ang pag-ibig ay ang pag-ibig ay sinadya na ibinahagi. Ano sabi sa 1 John 4:11? Mga minamahal, yamang gayon na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay narapat din naman tayong mag-ibigan sa isa't isa. Sabi diyan, ang kagalakan ng Pasko ay hindi dapat itago sa ating sarili. Yan. Ano ba ibig sabihin nito? Nang mga pastol, nang sila ay narinig nila yung balita na yon, sa Lucas 2, 16 to 18, mabasahin ko po. Luke 2, 16 to 18. Sabi po dito, simulan ko sa 15. Nang makalis na ang mga anghel, pabalikit sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. 16. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Na makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel dito. Ng mga ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Nakita niyo, di ba? Nang nalaman kagad ng mga pastol yung isisilang na sanggol na balitaan nila, ang ginawa nila, kanilang ibinalita rin. Kanilang chinismis. Ito yung Marites, Good Samarites. Yung kanilang ginawa. Diba? Ito yung sinabi nila ang tungkol sa Panginoon. Kaya, diba? Mabuting balita yung kanilang sinabi sa kapwa nilang mga nagtatrabaho sa pastulan. Kaya sabi niya ng mga pastol, yung halimbawa nila, hindi itinago ng mga pastol ang balita sa kanilang sarili. Nagpunta sila at sinalaysay sa lahat ang kanilang nakita. Talagang detalyado. Pag sila ay balita. Detail talaga. Walang kulang, walang labis. Kaso ang problema tayo, pag meron tayong narinig lang, kung di kulang, sobra. Isa pa, hindi pa tama. Di ba? Kaya dapat tayo, bago tayo
magbalita o magchismis, siguro natin tama yung chinichismis natin. Pero kung totoo, kaya sabi dito, kapag nagmamahal tayo sa iba, kinakailangan may ng sakripisyo, nagiging buhay tayong patotoo sa kwento ng Pasko. Diba? Kaya ipakita natin yung ating pag-ibig. Sabi nga ni Juan, huwag kayong umibig lang sa salita, kundi sa gawa. Diba? 1 John 3:18. Sahin ko po sa inyo. Mga kapatid o mga anak, huwag tayong magmahal sa magitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa magitan ng gawa. Yan po yun. Kaya, ganyan po yung gagawin natin mga kapatid. Tayo po ay talagang ating padama yung pagmamahal sa isa't isa. Na walang kondisyon, walang anumang kapalit, ipakita natin yung ating love. Kaso, ang ano natin, bang umiiwas tayo or ayaw natin gawin na magmahal. Baka masaktan. Di ba? Masakit ang magmahal, baka masaktan ka. Pero kasama yun sa pagmamahal eh. Di ba? Kasama sa pagmamahal yung masaktan ka. Kasama po yun mga kapatid. Pero dapat po natin ipadama. Sabi nga doon kung mahal natin ang isa't isa, talagang ano man ang gagawin po natin. Kasama po yung dyan, pagtutuwid. Kasi pag walang kasama pagtutuwid, ay hindi mo maipapakita ang pag-ibig mo sa tao na iyon. Kasi mahal mo, kinakailangan mong pagsabihan. Sige. Ano po ang sa atin? Ano po ang hamon sa atin? Yan. Hindi po hamon mahal po hamon ngayon. Ano po yung challenge sa atin? Ngayong Pasko, alalahanin natin na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kung ano ang nakukuha natin, kundi sa pagmamahal na ibinibigay sa atin. Diba? Yan po yun eh. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kung ano ang nakukuha natin. Diba? Kundi sa pagmamahal na ibinibigay natin. Ano ang mas gusto nyo? Ang tumatanggap o nagbibigay? Ito yung tanong ng gabi. Naalala ko, sabi niya pa si Leonard eh. Gusto niya parehas raw. Nagbibigay at tumatanggap. Tama naman. Talagang ganda yung parehas. Nagbibigay ka, tumatanggap ka rin. Ganun po yun. Ang pinakadakilang regalo na mabibigyan natin, ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, ang pag-ibig sa pagkilos. Ano yung sabihin nito? Dapat, kung sinasabi natin na mahal mo yung kapwa mo o kapatid mo, dapat may ginagawa ka. Diba? Kaso, ipag-pray lang kita. Kahit alam mong nagugutom na yung tao. Diba? Wala kang maibibigay man lang na pang tinapay o pang bara. Yan po yung hamon sa ating mga kapatid. Alalahanin natin na hindi matatagpuan sa kung ano ang nakukuha natin, kundi ano ang maibibigay natin sa ating kapwa. Balik na po tayo. Malayo tayo matapos. Ano yung tatlo na yun? Ang kagalakan ng Pasko ay una, ang pag-ibig ang pinagmumulan ng kagalakan sa Pasko. Ang pag-ibig ang regalo na nagbabago sa lahat. Ang pag-ibig ay sinasadya na ibahagi. Dapat talagang sadyain mo na ibahagi ang pag-ibig. Aplikasyon natin. Ano ang ating aplikasyon? Hayaan ang pag-ibig na ito na baguhin ang paraan ng pakikitungo natin sa iba sa panahon na ito. Baguhin natin yung ating pananaw. Ito yung mahirap sa lahat. Yung pangalawa, patawarin mo ang taong matagal mo nang hinanakit. Kumusta po tayo? Meron mo ba tayong hinanakit hanggang ngayon? Tapos na tayo sa di ba? Tapos na tayo sa preaching na to eh. Yung pagkapatawad, tapos na tayo dito. Meron pa ba tayong hinanakit? Patawarin nyo na. Parang awa nyo na. Sabi nga natin pag sa iyo ay lumapit ng 7 beses na lumalapit, patawarin mo yung humingi ng tawad.
Pangatlo, magpakita ng kabaitan sa isang taong hindi kayang gantimpalaan. Yan. Hindi kaya magsoli, di ba? Bigyan mo yung taong hindi wala kang kakayanan magsoli. Di ba? Kasi iba may kakayanan eh. Hindi marunong man lang magsoli. Ibahagi ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa isang taong nakadama ng pagkalimot. Yan. Palalanan po natin yung mga tao na kung saan ay nakakalipot na sa Diyos. Di ba? May mga taong ganyan eh. Nakakalimot na sa Diyos. Di ba? Lalo na yung mga may kaya. Di ba? Kasi ang nakakaalala lang sa Diyos, mga kapatid, ay yung walang-wala ng malapitan. Doon pa lang lalapit sa Diyos. Kaya yan po ang pagkakataon natin makalapit sa kanila. Ito na po yung ating mga tanong. Yan. Mga tanong po. Sabi dyan, ano ang natutunan mo sa mensahe ngayon? Kanino mo ipapadama ang pag-ibig ng Diyos at may nabahagi ng kanaba ng salita ng Diyos? Yan po yung mga tanong natin, mga tanong po natin. Diba? Dapat talaga yung pag-ibig natin, dapat po nating ipadama. Ipadama kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo, gawin mo rin sa iba. Para matuwa naman ng Panginoon. Yan. Ino po yung last. The gift of Christmas, love, God so loved us, and life through His Son, and joy is in receiving God's gift. Yan po yung sa atin ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Patuloy nga, O Diyos, na inyo pong ipinadama ang iyong pagmamahal sa amin. Sa magitan ng iyong pagkakaloob ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus, na napako sa krus, nabayubay sa krus, inako, pinagbayaran ng aming mga kasalanan, at kami ay nilinis. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagmamahal sa amin na aming pong nadama. Kaya bilang ganti, bilang sukli, ay amin pong ipadama ang pag-ibig na ito sa aming kapwa mananampalataya, sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa iyo, na aming ibahagi ang kaligtasan, ang pag-ibig na inyo pong ipinadama sa amin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahon na hindi kami sumusunod, nakakasunod sa iyong salita na aming pong dapat ibahagi ang iyong pag-ibig sa mga tao. Kaya salamat, O Diyos, itong lahat aming samot dalangin, tamatamis sa pangalan ng Jesus at sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Salamat.